Iniimbestigahan sa Senado kung kaso ng stolen identity ang nadiskubre nitong dalawang Alice Lialgo na pareho din ang kaarawan at lugar ng kapanganakan. Ang ikalawang go ay kumuha ng NBI clearance bago ang delayed registration of birth ng suspendidong mayor ng Bamban, Tarlac. Pinapakansela na ng PSA ang Certificate of Live Birth ni Mayor habang ikinukumpara na ang fingerprint niya at ni Go Huaping. Nakatutok si Mav Gonzalez. Pareho ng pangalan, pareho ng kaarawan, pero ibang-iba ang muka. Iprinisenta ni Senador Risa Hontiveros sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children kanina ang larawan ng isang Alice Lialgo, kapangalan at kababayan pa ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Inapply raw ang NBI clearance na ito ilang araw lang bago final ang delayed registration of birth ni Mayor Go sa Tarlac City noong 2005. Is it a coincidence na may dalawang Alice Lialgo na pinanganak on July 12, 1986 sa Tarlac? Or is this a case of stolen identity? Has Guo Haping assumed the identity of a Filipino woman and then nearly a decade later run for public office? Sino po ang babaeng ito na may pangalang Alice Lialgo pero hindi kamukha ni Mayor? Nasaan na po siya ngayon? Si Go nakakuha rin ng NBI clearance. Baka ibang tao talaga yan, ma'am, hindi sa sistema ang may problema. Pwedeng nangyari dahil sa isang switch? Pwede, ma'am, pero hindi ko masabi kung ano ba talaga ang nangyari dyan. Aalamin daw ng NBI kung nasaan na ang isa pang Alice Lialgo. Hindi dumalusigo sa pagdinig dahil masama raw ang pakiramdam, bagay na ikinadismaya ng mga senador. Sa liham na pinadala niya sa komite, sabi ni Go na matindi na ang epekto sa physical at mental health niya ng mga pagdinig at ng mga anyay malisyosong alegasyon. Pero nanindigan ng komite na kailangan niyang humarap kaya sinabpina na siya, pati ang kanyang tatay, 3 kapatid at partner ng kanyang ama na si Lin Wenyi. Mayor Alice, or should I say, Guo Huaping, if you do not honor the subpoena, I will cite you in contempt. Tinanong din muli ng mga senador kung si Go nga ba ang Chinese national na si Go Huaping. Nakuha na raw ng NBI ang fingerprint records ng dalawa at chine-check kung pareho. Ayon sa Anti-Money Laundering Council, iba-iba ang idineklara ni Go na pangalan ng nanay niya sa mga binuksan niyang bank account. Nakalagay po Wenlin Lial po. Nung binuksan niya yung account niya, voluntarily, sinulat niya na ang kanyang mother's maiden name is Wen Yi Lin. May Lial lang. No? Opo. Dahil sa mga issue sa pagkatao ni Go, pinapakansela na ng Philippine Statistics Authority ang Certificate of Live Birth nito. We already endorse to the Office of the Solicitor General for the cancellation of the Colby. Yeah, because ang PSA naman has no power to automatically cancel pag nakita natin na may irregular process doon sa registration. Humarap naman sa komite ang isang incorporator umano ng Hongsheng Gaming Corporation na nag-operate noon sa Bamban Pogo Hub. Sabi ni Merly Joy Castro, nagulat na lang daw siya nang may matanggap na imbitasyon mula sa Senado at sulat mula sa BIR tungkol sa pagsasara ng Hongsheng. Wala po kasi akong pinipirmahan na kahit anong papel po. Actually, wala akong alam kung paano mag-ano ng corporation. Kasi wala naman po akong kakayahan para magtayo ng corporation. Yung signature nyo daw, di umano, dun sa Articles of Incorporation, ay fake. Opo. Kaya nasita ang PAGCOR. Paano nakalusot ito sa kanila? Isa po ito sa mga ina-address natin, yung mga addresses po ng mga incorporators are being checked one by one. Because in the previous probity check po na ginagawa, it only includes the documentations, the documents of the corporation as well as the cases. Ayon naman kay Hontiveros, may ebidensya na ng koneksyon ng iba't ibang ni-raid na Pogo Hub sa bansa. Si Wang Ziyang, ang Chinese fugitive na kasosyo ni Go sa Bamban Pogo, incorporator din ng Pogo sa Sun Valley Clark. Ang Hongsheng Gaming Corporation naman na nasa Bamban Pogo Hub, konektado rin daw sa Lucky South 99 na nasa Porac Pogo Hub. Humarap din sa pagdinig si Porac Mayor Jaime Capil na ginisa kung bakit hindi gumawa ng paraan na makapasok sa Pogo Hub nang inspeksyonin nila ito noon. Pinapasok po kami hanggang doon lang sa guardhouse. Pero doon sa
Doon hanggang sa security office lang, kaya hindi po sa buong area po. Okay. So Mr. walang Chair. checking na nangyari? Kung nasa labas lang kayo, tinignan lang natin yung facade, in reality, walang checking na nangyari. Ganun po yung nangyari dahil hindi po tayo pinapasok talaga sa buong area. Hindi ba kayo nagkaroon ng duda bakit hindi kayo pinapapasok? Akala o namin nangyayari talaga na that's a private property. Sa ngayon, naghahanda na ang Presidential Anti-Organized Crime Commission na sampahan ng kaso ang mga sangkot sa Lucky South 99 Pogo. May 14 na persons of interest daw sila at 3 rito ang tinutugis pa. We have not found the big boss, but we know where he is, we know his movement, and we're trying to conduct a major operation soon to be able to get him. But how confident are we? We are not 100% confident because, sir, ang dami nilang alam eh. They know our movements. They know so many things about us. So, how? We don't know. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras.